Pastora Evelyn Agustin. Tumakbo tayo amin. Thank you. Lord, we honor you. Thank you, God, for this afternoon, even for the life of each and every one. Lord, thank you for being with us, O God, and giving us all this opportunity to come to worship and magnify your name. Father, continue to be with us as we open our hearts, Lord, and receive your word that we are about to hear this afternoon. Lord, bless your people, even for our brethren who are joining us online. Father, I pray for your blessing upon each one of them. Father, thank you. Cover us, Lord, and protect us so that the word that we are going to hear will not be snatched by the enemy, but it will be implanted in our hearts, oh God. Father, thank you. Bless now your people in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so good afternoon to everyone. Hello, kahit sa nandyan sa online. Praise the Lord. We are here again to listen to the word of the Lord. And we are so thankful that God had given us the time to come together to continue to listen to the word of the Lord. And I would like us to lend our ears and open our hearts and receive the word of the Lord. And our topic this afternoon is about how to make your life or our lives meaningful. Okay? Because the Word of God says that without God, we are nothing. Amen? Kaya anong gagawin natin para magiging meaningful at makabuluhan ang ating buhay? Okay? Ano ang gagawin natin para ang ating buhay ay magiging makabuluhan? Oh, tama ba yung Tagalog? Paano mo gawing makabuluhan ang iyong buhay? Ganun ang Tagalog yun. Okay, of course, those who join radio program Jail Ministry this morning, Pastor Berna preached about the coming of the Lord and how to prepare. We need to prepare our lives because the Lord is coming. So, tama na. Kaya gagawin natin ngayon na makita natin kung ano po ang nangyayari. Even in Israel this time, they were surrounded with the enemy. They are not just surrounded, but well, in fact, some enemies enter already. Yeah? Kaya, very fine, hindi natin alam talaga kung sino ang kaibigan mo sa mundong ito. Yeah? Dahil alam natin, ang Israel, sila ang pinakamagaling na sundalo sa buong mundo. Yeah? But you see, the enemy is still, the enemy is doing everything. If it is, kung ganon ang nangyayari, that is what is happening in Israel as a nation. You know, that is also what is happening to the spiritual world. Yeah? Sa mga spiritual na pamumuhay ng mga Kristiyano, na kung minsan akala natin, we are so careful, ang akala natin secure tayo, pero bigla-biglaan lang ang mga pangyayari. Kaya, kung minsan, kaya alam natin that the Lord is coming. So, what we will do is, huwag natin sayangin ang pagkakataon.
Kaya nga, ang title natin, How to Make Your Life Meaningful. Okay? In these last days. Okay. Of course, paano natin gawin? By giving our best to God. Yan. By giving our best to the Lord. But by giving your best to God, it involves giving God your total being. Yan. In giving your best, it involves giving God your total being. Yan. Unang-una, ang buhay natin ang talagang ibigay natin sa Panginoon. Because you cannot give what is best kung hindi mo pa ibinigay ang buhay mo sa Panginoon. It is impossible na sasabihin mo na may ibibigay kang best sa Panginoon na hindi mo pa ibinigay ang buhay mo totally sa Kanya. Tama? Kaya, in 2 Timothy chapter 2, verse 15, sabi niya dito, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Do your best to present yourself to God. Presenting ourselves to the Lord totally, so that God will approve it. Hindi pwedeng approve. Ganon, kung hindi tunay, di ba? Sa ano natin, sa jail natin. Okay ba ang voice namin? Okay ba ang audio? Okay ba? Best ba? O correct ba? Or okay ba yung sound? Ayan, approve. Ganon. Kung i-approve ng Panginoon, if you do your best or present yourself to God as one approved, you see, siguraduhin mo na approve ang pag-present mo sa buhay mo sa Panginoon. And I believe that God will approve and accept it as long as there is no reservation. Kung may reservation, yan ang dahilan kung bakit hindi ma-approve ang ating buhay. Sabi niya dito, a workman who does not need to be ashamed. Oh, ang isang anak o trabahador ng Panginoon na hindi niya alam na mahiya. Tama ba yan? A workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ibig sabihin, those people, if you are approved and you are totally walk with God, it means that you are walking in line to the will of the Lord. You are walking in line to the word of God. You are not walking against the truth, but you are walking in line to the truth, which is the word of God. Yan. Kaya, give your God your total being. Number 3. Ay, number 2. Alis 2 tayo nalpas. Alas 3, malpas tayo. Hallelujah. Yan. Giving your best to God involves giving God your best of everything. Amen. Everything. Hallelujah. Everything. Your best. Abel, give the best. Tama? Abraham, give also his best. And the widow, give also her best. Okay, isa-isahin natin. Genesis example, si Abel. Sabi niya dito, Adam, sino ang pinakaunang tao sa mundo?
Sila Adam at, syempre. Pero nauna pa rin si Adam. Ha? Okay. So ito ang first couple sa mundo. Sabi nga, Adam lay with his wife, Eve. Alam niyo kung bakit Eve din ang pangalan ko? Noong nag-i-start daw akong magsalita, puros Eve, ganun daw ang sinasabi ko. Kaya ayan, pinanangalanan ako ng Evelyn. Tapos tinignan ko, nung nagpastor ako, tingnan ko ang meaning ng Eve or Evelyn ay niya. Tingnan ko ang meaning. Ang meaning pala, mother of many nations. Ganun pala ang meaning yun. Kaya alam ko na ang meaning ng buhay ko. Kaya ganun. Ngayon, tama nga, pumupunta na ako sa mga iba't ibang nation. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. Kaya si Cain ang pinaka-first child na anak. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. You see, she said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Kaya, ang mag-asawa, kung walang tulong ng Panginoon, hindi sila makabuo ng anak. Yeah, that's biblical. Kaya, awan ti marami dati tao, ni amo Diyos lang dati agar-aramid ti anak. Tama? Kaya wag ninyong sabihin, ay, inaramid ako, datatang ko na lang ko. Instrumento da lang kayo. Yeah? Instrumento da lang. No, kung mga tao, kailan aramid ti tao, awan kuma iti baog. Awan kuma ti agasawa, na awan ti anak na. Ngayon, kaadwan ti agasawa, apay agasawa da, kaya't lang aganak, right? Manmanulang di jay, kaya't nag-agasawa, tak mo na ang companionship. Kaya babakit sila na kayo din siya. Okay. Next. Later, she gave birth to his brother, Abel. So, second child ni Abel. Now, Abel kept flocks and Cain worked the soil. Alam niyo, kahit sa mga bata, iba-iba ngay pihilig da. Iba-iba ada ngay niya special, ada ti unique ngay nga sabot ti maysa kan maysa. Uray ubing, uray dagita anak yo. Yeah? Kita niyo sa kadula kayo magkakabsat, hanyo nga ikumpara ti maysa kan maysa. Da kayo na nanang, hanyo nga ikumpara dagiti anak yo ti maysa kan maysa. Yeah. Taadda nga ada iti nagdumaan da. Uray pa iti ko. Ada ti tao nga kayat na nga agri-prepare ti ubing, di ba? Adamot ti ubing nga kayat naman naman agay ayam ije daga. Kasi diyan, madamot ti ubing nga mabalin ka agkakasjed ti saka na nga mabalin kat madina nga badakan ti daga. Ada ti kasjed nga ubing. Nagduduma. Nagdumamin siputan nyo diay tuman ti destinida. Pagtulungan ti kwan. Karamihan o dungaan na amin. Okay, so, para taltalon, para aywan ti animal ni Abel, para taltalon mat ni Cain. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Amo dapat, kita nyo first child Cain is a first child. Okay. Ngayon, kita nyo apay nga amo na nga dagos ti offering. Sinasabi ng mga tao na wala daw offering at tithe sa Old Testament or noon
noong time nila Adam at Eva. Yan. Well, in fact, inilagay ng Panginoon sila doon sa garden to work it and to take care. What they are doing is harvesting and offering to the Lord. And of course, bilang benepisyo sa kanila, kinakain lang kung ano ang gusto nila. Kaya nagturuan ang kanilang mga anak na nakikita nila nag-o-offer ang kanilang mga parents. They are the first child. He is the first child. Nung ako'y nga muna nag-offering na dagos, nang adala na. Sige man? Da kayo mangkon ko na nga, awan di offering, ijay tayo daan ka ni iba. O, da kayo dito nga nakaunay. Nangadalan na ngay nga rod. First time na anak apay nga muda nag-offering. See? Next. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Tignan ninyo. Second child. Nasuruan nag-offering. And what he offered is the best. That's why the Lord looked favor on Abel and his offering. Napaboran si Abel kastamat iti offering na. Praise God. Second child lang na nila. But why? They know how to offer the best. Malaksid ng tikain, takinain na. The best. Maya tikinain, sugahan na naganan tikain. Hindi tayo lang nga Pilipino makaawat niya kain. Kasawag lang ti anak, adda tinatulong, adda isaan. Yeah? So nga, kasjay. So, Cain ay Abel offer or give the best kani Apo Dios. And Hebrew chapter, sige, ayan tayo. But on Cain, in his offering, he did not look with favor. Ano na blessed ni Cain? He did not look with favor. So Cain was very angry. And his face was downcast. Ay, asar na asar si Cain. Dahil hindi na napaboran. Tapos yung mukha niya nakasimangot na. Kasimangot na ang kanyang kwan dahil hindi napaboran ang kanyang offering. Next verse. Then the Lord said to Cain, you see, the Lord said to Cain, why are you angry? You see, why are you angry? Why is your face downcast? Gusto nga uray nung ako kaamon niya ako Diyos. Uray ako simangot kaamuna. Ikatan niyo. Why are you angry? Why is your face downcast? Sabi ng Panginoon kay Cain. You see, verse 7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Na, amo yung crouching kasama jay aso may nga no nag-close mo jay ruangan ko, sa kastan na di jay kwan, di jay ruangan mo iso nga po mahangit na jay ni ruangan ta kaharak arab aso na. Kasi dyan, sin is crouching at your door. It desires to have you. Yeah? It desires to have you, but you must master it. I-desire na ka. Yeah? Kung kunana, masapul nga abatom Yeah? Kasi dyan. So, dati medyo maululaw tayo kung kuna tayo nga, ay, ano nga ito din, para ka ni Apo Diyos, o raya tiping lang, kung kuna tayo. Maming sangkat kas dyan, o customer, o raya tiping lang, ay masapon na overcome ang bidyan. Overcome ang bidyan. Ano, saan mo ma-overcome ang bidyan? Umay ngay dagay, ang
agkarkarabas, basong ijay ang tirwangan, kunana. Agasong may dati, basong mo may agkarkarabas ijay tirwangan mo. Tunuhan na masyadong na-close, talaga nga sumrot. Okay, so that's it. We need to give the best para sa Panginoon. And also, let's see an example of Abraham. Abraham gave also his best. In Genesis chapter 22. Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Pakibiro. Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Sometime later, God tested Abraham. He said, Abraham, here I am, he replied. The God said, take your son, your only son, Isaac. Sino ti may sa ti anak na dito? Ay na, dagiti may sa ti anak na, pero mi na-spoil dun da. Okay. Yan. Spoil ti anak at rala kita anak ti Chinese. Ala kam kamato nga papanpak pakanan kada. Baka ko nang gamin pastoratahan mo nga mo tilit na ti ada anak na. Uray man ang sobrang tikas dyan. Ya? Uray man siguro awan ti anak ng nariyat. Whom you love and go to the region of Moriah. Alam, kunin mo ang nag-iisang anak mo at mahal na mahal mo. Pupunta kayo doon sa Moriah. Church ng Kalinga, Mount Moriah. Inawagan natin, Moriah natin sumang. At kalagang biskilito rin, tuloy mo kailang na sumang at makadanon ka man ng building, sumang at ka man ng manunga step. Ano ba? Ano yung floor? Fourth floor. Nung yung first floor ka nagatindog. So ako na Moriah ka nun dito, church ni Kalinga. And sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Sino ngay magtimang kayat na mapag mangisakripisyo ti may sana anak mo ay alatang panaan. Tapos, amo yun naman minsan may tinubing na initarin pa lang alakay kan bakit da, super lang di patakaya anak ni Jaya. Anak da, may sa lagarunan. Tapos ko lang palang namo Diyos, alaan day ta anak mo, ang kayo ijay. Mountain, isakripisyo isuna as a burnt offering. Na kayo kaya tungat adiyan. Baka ko na yung boses mo nga taapo dahil na. Sika nga taapo, di mahibagbaga. Ay, nagrigat ni Kasjayan niya. Agad ito pa'y tinanang na binawag na lang di anak mo katala at sumbat na. Kakaro, Jelulans na. Jelulans man, nagkakasya kasi nga. At dati kung ubing ko, ala, dati siya nanang magtunong di agapa. Ayan. No, igurot niya. Sige, pautod nyo khindi. Igurot. Pautod nyo hindi. Dahil taman niya, dahil aramida na. Una dahil sumanumaninsan ka. Nasakit, di na ako, di anak ko na ekspektaran na kat ikuan di nanang yung hanggayang. Okay. So, that's it. We can see in here that Isaac, Isaac means all the things that is very valuable to you. Yung bagay na napakahalaga sa iyo, yan ang Isaac mo. Yan ang hiniling ng Panginoon kay Abraham. Pero si Abraham talagang
nandoon yung faith niya sa Panginoon. Kaya kahit kakaisang anak na hiniling ng Panginoon, hindi pa rin nag-complain. Lalong-lalo na kung basahin ninyo ito, no? Kung basahin niyo yung the whole chapter, sabi yung anak, tatay, asaan na? Hawak ko itong apoy, I would. Pero asaan na yung isakripisyo natin animal? Sabi yung bata. Tapos sinusundan ng ama. Sabi ng ama. Napakaganda yung sagot ng ama, sabi niya. Anak, God will provide. Pero, as a human being, nandoon yung sakit ng loob. Ay, possibly mo. Sigurado nga, nasakit na ibaga na nga, palmanunutan na, sika, anak, di maisakripisyo, di ba? Ang sakit yon. Pero you see the faith of Abraham. Dahil kilala niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Yeah? Na alam at alam niya na kahit basta mag-obey siya sa Panginoon, alam at alam niya na may gagawin ng Panginoon na milagro na sa kanyang anak pa rin. Amen? Praise the Lord. And also the widow. In Mark chapter 12, verse 41 to 44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put. So, si Jesus nakaupo kung saan yung opposite ng offering. For example, yung offering dyan, nakaupo dito. Yan, tinitingnan niya yung nag-o-offering. Oo. Diba? Yan. Sabi niya, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Tingnan ninyo, buy-buyaan yan ni Apo Diyos. Yeah? Tapos, sabi niya, many rich people threw in large amounts. Ang daming mga mayayaman na binibigay ang malalaki ang kanilang offering. Next verse. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a fraction of a penny. Next verse. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. All the others, sabi niya. Baka nagtataka kayo. Yung malalaki naman ibinigay yung others. Yeah? Next verse. They all give out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on. Ang mga mayayaman, maraming pera, sobra-sobra lang yung ibinibigay. Pero ang widow ito, kung bakit best ang kanyang ibinigay, yan po, out of her poverty. Out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Yan talagang adakin ko na awanan, rayo na panglaw. Haan na ako na nga ay sayang pa'y daytoy. Last daytoy nga paggatang kuti, kanini. Haan na nga tinanong. You see? Kaya tinitingnan ng Panginoon kung ano ang mayroon. Kung ano ang natira. Uray ano ti kwartang milyon-milyon. Uray dakkel. Intod mo. Yung amon ni Apo Diyos. Yung hanungan ko na nga, ay uray garon basit, basta isumod gamin ti anak. At i-budget ko gamin ti itanyo ti ako. You know, if you want to live pleasing to the Lord, you know, it's good to budget. I-budget mo, tapos itigas na ka. Iitan mo ka ni Apo Diyos ka talaga ang adaan ti sakripisyo. Amen? Amen. Dahita, bago nga dahita, awan basi-basin ti kwarta ng talaga na isunti pagbiag na ng isunti na.
So ako na niya ako Diyos, may kayo dito, ako na niya ako Diyos ka nagitigis po na. Dagitoy na, dagitoy da. At intud da, nakuta na laknanda. Nanda ito yung widow mo dagito. Tad natin, ang agdakin ko na. Rayo na panglaw. Tapos lang nga dyan, last meal na kumang, tapos lakas dyan. Okay, so, you know, all of us, adatin tad niya ako Diyos kanya kayo. But, you know, it's good to give the best for the Lord. Dahil kung iniisip din naman natin, ang galing lahat sa Kanya eh. Diba? Kagaya ko nga, sabi ko nga kahapon, wala tayong maipagmalaki sa Panginoon. Because everything nanggaling sa Kanya. I will just give you one verse regarding that. Leviticus chapter 25, verse 23. Leviticus chapter 25, verse 23. Anong sabi nila? Diyan. Yan. The land must not be sold permanently. Ano yung ilaklako ti kuan? Because the land is mine. And you are but aliens and my tenants. Ano? Ang titao, di amuna, bagin na di dagan. Di amuna, bagin na di angas na. Di amuna, isuna ang amin, tinakimbagi. But you see, because the land is mine, and you are but aliens and my tenants. Sang mailit tayo laan. Tenants tayo laan. So nga, mayan lang na iti mangitad iti best kani Apo Diyos. Our everything. The best of everything. Okay. Another is, number 3, giving our best involves best service to God. Our best service to God. Best service, mga kaibigan, yung talagaan na service with sacrifice. Kasano nila ipakita? Simple lang. Best service to God. Ang kailangan malablada, iti oras mo. Kasama yun. Ayan. Kaya maladlada. Kita nyo, talagang na oras yung para ti Apo. Your best service to the Lord. And 2 Samuel, verse 23. Verse 23, am I right? Verse 8. Yeah. These are the names of David's mighty men. Mga right hand ni David. Joseph Bashabet. Takki mo na. Takki mo na. Mas daman, di ba? Takki mo na. Kung na naman. Nung kay kumaday ka, takki. Kung na naman. Was a chief of the 3. He raised his spear against 800 men whom he killed in one encounter. Wow! One encounter. Pinatay naman, 800 men. Next verse. Next to him was Eleazar, son of Dodai. Da Ahohai. Wala. Takimunay ka na. Asuhay. Tagaifugaw na ito ako. Ay, ang tagahan ng tagifugaw na ako. Yung taga-Mountain Province ni. Ay, sa Barmen. Una na. Ahohai. Una na. As one of the 3 men, mighty men, he was with David when they taunted the Philistines gathered at Pasdamim for battle. Then the men of Israel, ano nangyari? Retreated.
But he stood his ground, and he struck down the Philistines till his hand grew hard and froze to the sword. The Lord brought about a great victory that day. Amo yung na-froze na yun, kaya ima na. Malagit ko tuloy ni Pastor Jan. Pastor Jan ini, dada kalingka. Dati kayat ng tao nga kanya na hindi. Ngam apay nga, kastan ka na dyan tao, ikakastano mo tunan. Ano nga makamove. Inga na pa na kararagan sa tunan mo. Amo yung God can do that. Ay, grabe piman, hindi nag-destino kami dyan kalingga ini. Praise God, as jay ti panagtrabaho ni Apo. Dati ka buhangin mo na ni Pastor Joel, apay nagpaiso, natay ni Pastor Jan, natay mo ni Pastor Joel, natay ni Pastor Jordan. So, ti overseer, ti Kalingga, ni Pastor Jordan, kat burial na, hindi kalman. Nabahan, dati man na hindi pa pastor pa yun. Kat ni Pastor Joel, hindi ka, unan diya may sangaman, ang testimonyo man kunan bitay ni may sana tao abay nagdiretso ni Pastor Joel. Kung ikakastana ni testimonyo man kunan abay nagdiretso imbag nasiputan ni Pastor Joel. Linmagto ijay ko ni Pastor Joel. Gusto mo na tinunod na diya tao nagayan tilansitan dito eh. Yan. Hayat ng pagsulan. Kasjay ti trabaho idi rugrugi nga maisirok ti trabaho ni Apo Diyos. Nga praise the Lord, agyaman tayo ti Apo. Agyaman tayo ta, ijay kalingga, sinirok, ti man iti sa ubi ako, iisuda ti kaagwan nga mindro tayo idi. So, jay binuding tayo jay kalingga, isuti kangatuan, na binuding jay mula na niya. So, ti kangatuan, antay mo nagpas. I think 7 sa ti plano jay. Kumadadat nalpas sa ng ti 3rd o 4th. Ganda ti trabaho ti Apo jay kalingga. Yung ang nga nabutuhan tayo mabutang nga napag-ijay. Nag-ijay, nagdo mga churches na kat mabutang na. Iso nga, actually, free believers, ti born again, nga ang nag-ijay. Yun. Ada-ada, dagiti Anglican, nga iso dagaron mo lang ti prosecutor. Kayo? Madaydayaw ti Diyos tatatan, nagamot na tinmakal ti trabaho ti akong dyan. At adun tinamati na pagkakalingga. Madaydayaw ti Diyos. Amen? And I'm so happy. I'm so happy that God allowed me to nai-asay ni dyan eh. Asay na ni dyan uma. So, napanak ni dyan. Nakapanak ni dyan. Batong bukay. Palatok. Tinglayan. Napanak mo kalagitada. Yaman na ti Apo ta dati palubos naman nga nakapanak ni dyan. Yeah? Nang iti sinuraund na kami ti impi unan ni siya. Ipatabok yun ni Ibilin. Una na. Tanyo niya itabok ni Ibilin. Nakakapirang mo ni Jay kalingga. I praise the Lord because I experienced also the kasasaan ini ng madaydayaw ti Diyos. Ay tatan. So, dapat ti adungan na mati. Kalingga. Madaydayaw ti Diyos. So, maigjay na na-ordinan ni Bishop. Jay nga na-ordinan ni Bishop, ti pinaka-bishop na. Jay kalingga. Bigbigan tayo man na talaga na iti kalingga at agyaman tayo di kinaimbag, kinaramin ni Apo. Okay. Ayan tayo na. But he stood his ground and he struck down the Philistine
till his hand grew tired and bruised to the sword. The Lord brought about great victory that day. The troops returned to Eleazar, but only to strip the dead. You see, talaga di baligi nga ito di Apo. And the next one, sabi niya dito, the next to him was Shammah, son of Agi. Amo yung ti Agi? Agi? Ti Agi, kabsat. O no, kabagyan. Yan, kasyay. Agi, the Hararite. The, ano diya? Taki mo na. Ahuhay. Hararite. Talagang they are right. When the Philistines banded together at a place where there was a field full of lentils, Israel's troops fled from them. Yeah? Kaya ayan ti amoy mabinwa dati gubat. Yeah? At dagiti kalaban, pati dagiti makan, talaga nga agawan da. Iso nga dati gubat, adati bisin, adati bisin. Yeah? Ngam, yung siya, dagiti troop at Israel, ay pinmanaw na, nagtataray na. But you know what happened? Next verse. But Shammah, Shammah took his stand in the middle of the field. Tinmakdari nga ti adong nga vegetables. Nga mula kakabsat. He defended it and he struck the Philistines down, and the Lord brought about the great victory. You see, pinaglaban nila ang kanilang pananampalataya. Ipinaglaban nila ang kanilang mga inheritance. Pinaglaban nila ang mga support ng mga trabaho ng Panginoon. They gave their best service to God. Even in the point of death, even in the middle of war, hindi po sila nag-give up. And that is the best service that God is wanting from us na gawin natin para sa Kanya. Yeah? Never give up, even in the midst of trials. That is how we could show our best service to Him. Naura ti katunaan, ti riga, na dagsag na trabaho, hantay latang na agtatalikot. Hantay latang na panpanawan, dali ti intag ti ako, marumbang naramidan tayo. Amen? Kasi dyan di magipakita, iti best service ka ni Apo Diyos. Hanga di dyan, maya-maya ti drawing mo, ano maya-maya, amin ti at aramidan, hanga di dyan na, so nga, sabay kumata, oray ti kakastoy nga, ado ti persecution, ado ti pakatestingan ka, pakita tayo na tayo, nasayag ka serbisyo kan panagserbi tayo ti Apo. Amen? Ang nga kasapulan na dati mangkita kanya tayo sa tayo alistong ng mga aramin. Maminsan tikas dyan, nung ma-appreciate da sa dantukan, alistong ng mga aramin. Kung awan ti mangkita, awan ti appreciate kadakwada, awan. Pampamaayan. Colossians chapter 3. So nga, kasyan, nagmayat gayag, agnagan ti Shammah, agnagan ti Eleazar, agnagan ti, ano yan yung isa? Okay, first? Joshib. Ayan, Joshib, Bashibet. Idok. Ano may panpanagan di anak mo kaasimot. Maulit si Chris. Ayan. Eh, sabi niya dyan, whatever you do, work at it with all your heart. As working for the Lord, not for men. 24. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving.
Yeah. So, oray, kahit may ginagawa kayo, kahit nadidismaya kayo, kahit anong napapakinggan nyo, ilagay ninyo sa isipan ninyo, ginagawa ko ito para sa yung Panginoon. Yeah? Hindi ka madidismaya, knowing that God knows everything. Hmm? Yan. So that we could do our best to the Lord. Kasi dyan, oray niya timang mangyari. Amo tayo nga ni Apo Diyos ni pagserserbihan tayo. Amen? Okay, number 4, the last one. Last na to. Give your best time to God. Yeah. Best time. Ang nga din dyan, last time. Sobra nga time, kaputa dati time mo. Oh. Yeah. Amo yun, aramidon tayo itikwa. No, kaya't mo nga, itin mo, the best time mo, ito ni Apo Diyos. Yeah? Isuna lang the first of everything. Yeah? Okay. Ephesians chapter, umunang tayo man nabasahan tayo. Ephesians chapter, okay. Bakit Ephesians chapter 5 verse 15 to 16? Unang tayo man. Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Sumirib tayo kuma. Antay mo abiyag na kasladagiti mangmang. Nulikat abiyag tayo kuma na mamasiling. Apay ko na making the most of every opportunity. Ngayon talaga na maging watchful tayo at mukhang tayo masayang ng dyan time. Ayaw ko na sa uwan. Because the days are evil. The days are evil. So nga, ipahit tayo kay Pig. Habang napigsa tayo, habang mas malakas pa tayo. You know, when I went to Macau, Sansang dahil sa isuda, nakikitaan while I am in the pulpit. Yeah? Habang nandun ako sa pulpit, tinitingnan ko sila. Sabi ko, wala. Parang si Pastora Berna yata ang pinakabata sa kanila. Parang siya lang. At saka may nanggaling dito na pumunta doon. Sinitnet, kasinsin mo din? Yeah. Parang sila lang ang mga bakta doon. Sabi ko, matanda kayo. Matatanda na kayo. Kaya sabi ko sa kanila, kaya kailangan mag-evangelize kayo. Dahil matatanda na kayo. Hindi naman ibig sabihin na mamamatay sila. Dahil matanda sila. No, hindi yan ang ibig kong sabihin. Although, part of it. Yeah? Pero, kung matatanda sila, ibig sabihin, malapit na silang mag-for good. Yeah? Malapit na silang mag-for good because matatanda na sila. Kaya kung hindi kayo mag-evangelize, anya nga hindi mabati? But it's good, matatanda lang, masigasog naman silang, mag-choir sila, choir sila, matatanda, dancing na, kitang iman. Talaga na, matatanda na. Ganun. Sina Gina, nagabungot lang dito. Kaagban na, dahil dyan na, kongregasyon, pati, nagabungot lang dito yung ko. Kinabot niya, wala. Mas naman doon na uray na matanda ako, parang mas matanda pa sila. Yeah. You know why? I would like to remind everyone. Magpasalamat tayo. There is a standard year na mamuhay ang isang tao. For this generation. And I think this is our generation. Doon sa Psalm chapter 90 verse 10. Kailangan, it's good for this to memorize. Sabi niya,
The length of our days is 70 years or 80. If we have the strength, you see, madati bonus, madapay pigsa. Yet their span is but trouble and sorrow. For they quickly pass and we fly away. Oh, ilang taon na kayo? Ako, 53. Siya, 53. Kung bigyan ako ng Panginoon ng 70, ibig sabihin, that is 17 years. 20 years ko dito yung Hong Kongan 17 years. No, suro, bonusin na ginjay kaya. Kung may sistema lang ti agserbi, at atindog manan ti bonus mo. Iso kayang no, more than 70 taon, bonusan gayang di dyan. Maray-dayaw ti Apo. Itarikat na, bonus na adviso, ng ti-span na trouble and sorrow. Iso nga once kayang mag-70 up, ti may isang tao, rumuaran. Ti trouble, ti panagbiag. Dahil yan yung saksakit, kadamarikrik na, kasyayan. Ano nga unay nga makakita nga talagan, ang nga makapag na. Tingnan ninyo ang mga more than 80s na ano. Tingnan ninyo, kahit ang bishop natin. Yeah. We know and we know that he is living by the grace and by the bonus of God. And we thank the Lord because he is faithful, because that's why the Lord is sustaining him. Okay, daday kay Canada na. Uray ka sa anong kasasaan, daday kay Canada na. Iyos ko sa rin na ni Apo Diyos kada itinaganong at tao. Kaya, daday mo opingan tayo nga sayo ng tigundaway. Nangyati maraming mo, sige, maraming mo. Ano nga ipaidang na gitada nga insasaganan ni Apo Diyos, arabidang. Yeah. Yet there is fun, is trouble, and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Asidilgan. Di ba nag-fly tayo? Di ba bakit talaga o masidilgan? Ano nga malapdan tayo taura yan niya ipuli-puligad mo? Itirupang. Ang vitamin ka, makatulong magkidi. Makatulong na ita. This is a temple of God. Kung makatulong na ita. Namahan na nga kaya't nasaon na bumabato ka, ano pa. No? My point in here is that's why it's good for this verse to be implanted in our hearts na mamemorize tayo. Tama makatulong man. Every year na may minus mo dyan, tawad mo. Mas asidog ka, magtunan ka ni Apo Diyos. So hallelujah. Maray-dayaw ti Apo. So, agyaman tayo, abot tayo, dagito yung nga tawtawan. Amen? So, mahal nyo nga ikabain, itawtawan nyo. Agyaman tayo. Ano, tihang na nakaabot ka, dagito yung nga tawtawan? Dapat dagito, ubinda, makiasawa na, mabago na, madagos. So, nakas dyan. Okay. Ephesians, nabasa tayo niyan. Iso nga, Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Kaya sabi nga dito, so whatever your hand finds to do it with all your might. For in the grave where you are going, kita nyo? There is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. See? So whatever your hand finds to do it with all your might. Ay kung ano ang pwede mo magawa ngayon, gawin mo na ngayon. Dahil sabi niya, where you are for in the grave, numatay kanton. Where you are going, kita niyo, agturturong tayo dyan. Agturturong tayo dyan. There is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom.
Yan, aramidon dito eh. Hanuntun na maaramid. Yeah? Because sa balintun tilubong mo. But the thing is, you need to do your best now. Because what you are doing here, that is also your destiny. Manapudnuhan to yung agserbi, ay kat maawat mo to, ati bunbunan. Unfair mo ano, gay ayaw ka tikot, si kapay lang ti ano ti ma-receive na nga bunbunan dyan langit. Unfair mo ta. Yeah. And our God is a God of just. It's a just God, sabi niya. Taan na marabrabak ti Diyos. Yeah. Ang muna ti panagserbi tayo. That's why in Galatians chapter 6, our conclusion verse. Galatians chapter 6 verse 9. It says here, let us not become weary in doing good. Amen. Amen. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kailangan ang tuloy-tuloy na paglingkod. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Verse 10. Hinayin mo nga. So nga tayo nga mabanbanog. Sige lang, hanya maaramid tayo. Daluya. Sige lang. Nga maaramid tayo para titrabaho kaya ako. Sige lang. For there is a proper time of harvest. Verse 10. Yan pala natin verse 10. Verse 10. Therefore, sabi niya, conclusion na talaga. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Opportunity. Habang may oportunidad tayo na gagawin natin ng para sa Panginoon, sige lang. Do good to all people. Let us serve the people. Huh? Especially those who belong to the family of believers. Tayong lahat. Magtutulungan bilang isang pamilya. Spare one another. Yeah? Magbantayan ng bawat isa para walang mawala sa presensya ng Panginoon. Kung may nangangailangan ng tulong, sige. Pero kung minsan, nagtitake advantage naman ang kaaway. That's why we need to be wise. But I would like to encourage everyone, as long as we have the opportunity. Salamat sa Panginoon, binibigyan tayo ng oportunidad si Lord. Malakas tayo, may pagkakataon tayo, may holiday tayo. Gugulin natin ang mga ito para maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi sa nabasa natin, do not give up because there is a harvest that is waiting. Yeah? So hantay ko mga sumagsalot, nagserbi ti Apo, sige lang, abang ada tayo dito eh. We will support the work of God and we will serve Him. As long as there is an opportunity. So madaydayaw ti Diyos, I keep on saying with our brother Brindon and sister Cheryl, I praise the Lord. You have 2 days, 3 days na holiday. Grab the opportunity to serve God. Hallelujah. Nagito'y dadaduma, 1 day na talaga ti holiday na. That's why if God had given us the opportunity to do something for Him, let's do our best. And always remember that what you are doing, hindi po ito nasasayang. There is always a reward. Kaya habang bata-bata pa kayo, habang malakas pa, habang may trabaho pa, i-grab ang opportunity na maglingkod sa Panginoon at suportahan ang trabaho ng Panginoon. Para kung time na tumanda ka na, hindi ka na magsisisi. You know, that is always, yan ang palaging binabato ko sa sarili ko. Evelyn, palagi kong sinasabi niya, you are now 53. Yeah?
kung 60 years old ka na, 65 mo na, 70 mo na, hindi mo na magagawa ang ginagawa mo na. That is very sure. At least kung nagawa mo na wala kang pagsisisi. Why? Pagdating ng panahon na matanda ka na, you will just sit down because you cannot go around anymore. You can just sit down and try to imagine, try to inventory the things that you have done for the Lord habang malakas ka. At least sabi mo sa sarili mo, salamat Panginoon dahil nung malakas ako, ginawa ko ito. Nung malakas na ako, sinuportahan ko ito. Nung malakas na ako, may ginagawa ako. Ngayon na namatanda ako, Lord, salamat. Yan lang naman ang pwede natin ipagmalaki sa Panginoon. Yung ginagawa natin para sa Kanya. Nung nobing ka pa, awan tinararamid mo, I tell you, mark this one. Kung tunod, bumakad kanton, kung tumanda ka na, sigurado. Sabihin mo sa sarili mo, sayang, kung may naramid na ito. Sayang, puros to sayang. Sayang to, itang panunutan. But remember this, tunong mamatngat-ngat natin to jay sayang na. Nag-bar down to daytan. Si kanto ti ginaburan na. Sayang kanto nga talaga. Yeah? And one thing more. Yeah. Remember this. Hindi po pwedeng maibalik ang kahapon. Tandaan ninyo ito. Hindi po pwedeng maibalik ang kahapon. Kahit gusto mo mang gawin. Tapno-kunang na kabaka mo. Pero hindi na pwedeng maibalik ang kahapon. Para maiwasan ang pagsisisi pagdating ng panahon, gawin mo na ngayon ang best mo para sa Panginoon. And surely, absolutely, you will never have that regret. Why? Because you have done your best for the Lord. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Tulungan mo kami para kami po, Panginoon, ay nagiging tapat. Kami po, Panginoon, ay palaging handa at palaging nandyan, Panginoon, para po sa iyong kapurihan. Tulungan mo kami para maibigay namin ang best namin, best time namin, best service namin, and everything, O Lord God. Habang kami po ay malakas, habang kami po ay healthy, habang kami po ay may trabaho, habang kami po ay may pagkakataon, tulungan mo kami para magawa namin ang mga bagay at kami po, Panginoon, ay makapag-invest para po sa iyong kapurihan. Lord, thank you. Bless now your people, O God, that we might continue, O Lord, to do the best that we could while we are still living in this world. Father, thank you. Bless now your people, O God. Strengthen and empower them, O Lord. Father, I pray, O God, anoint them para sila po, Panginoon, ay patuloy na masigasig na maglingkod sa iyo. Father, we bless you. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you, and ibalik ko po sa inyo natin. Salamat po, Pastora. So, let's give our very best to our living God. Amen. Dahil po, sabi sa salita ng Panginoon, karirinig po natin na in due time, tayo rin po ang aani. Amen. So,